nandito na naman tayo sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Sabayan nyo kami na uminom ng mainit na tsaa at para sa hapong ito, ang kasama natin ay hindi isa, not one, but two. Walang iba kung hindi si Ernie and Ernest Macalalan. Hello tayo sa ating audience. Hello po. Hello. Good morning po. Ay. Inom na tayo. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Alam niyo naman, June tayo ngayon at talagang we are celebrating fathers. Yan ang ating serye at tulad ng mga napanood nyo nung nakaraang Lunes, ang dami nating natutunan. It is truly a celebration. Pag sinabing celebration, hindi lang yung kakain sa labas. Kung hindi yung buhay natin na araw-araw sineselebrate natin at ipinagdiriwang dahil sa presence ng mga daddy, mga papa, mga fathers at tatay sa buhay natin. At ngayon, sigurado ako sa inyo na dalawang tatay ang kasama natin. At pangalan-pangalan pa lang, nakuha na ninyo talaga, Ernie and Ernest. So ang una ko muna, syempre, yung senior. So Kuya Ernie, ang unang katanungan sa'yo dito sa programa natin ay age reveal. Ilang taon ka na ba? Ako ay 69 years old na. Kala ko'y dudugtong kung kailan magsi-70 no? Kung kailan yung birthday no? But anyway, meron siyang junior. At katabi niya, junior ba? Medyo po, pero walang po kasi. Oo nga no? Walang Talagang pinutol talaga Pinutol no? po talaga. Parang modern name. Yes po. So ikaw naman, age reveal din tayo. 40 years old na po ako. Sarado. So, Okay. isang magsasara ng 70, isang magsasara ng 40. So, mahaba-habang dekada itong pag-uusapan ho natin ngayon. Pero bihira ho kasi at parang first time lang natin na nagkaroon ng bisita na mag-ama, na sabay na naririto. Yung mga dating napapanood natin, isa-isa lang sila. But for this episode, nakita ho natin paano yung journey ng dalawa, ng mag-ama. So, si Kuya Ernie ang unahin natin kasi sa buhok na buhok pa lang talaga, di ba? Yan ba ay namana mo sa iyong tatay? Hindi. Kasi tatay ko kalbo na eh. Nakalbo na siya nung tumanda na siya. Pero puti din ang buhok niya. So, Kuya Ernie, ilan ba kayong magkakapatid? Kami ay 6 na magkakapatid, isang babae. Oh, meron talagang nakalusot na isang babae. Hinabol nila yung... Ayan. Eh, nung panahon nyo ba, uso na ba yung mga Father's Day? Wala akong naalaala. Walang ganon. Walang ganon. Walang special celebration pang tatay? Wala. Pero ano naman na naaalala mo? Let us give honor to your father. Ano naman po ang naaalala mo? Ano magandang alaala mo sa kanya? Ang tatay ko kasi, usually hindi kami masyadong close kasi ang trabaho niya malayo. Every weekend lang siya nasa bahay namin. Then, the following Monday, uwi na siya sa Kami, ang naalala ko na sa kanya, basta tuwing linggo, kami ay sama-sama nagsisimba. Wow! Pero may requirement, 3 o'clock, huwag ka nang kakain, huwag ka nang iinom ng kahit ano, Wow. bago magsimba. Oy, nako, lolos and lolas, talagang pinapatupad nyo ba yan sa buhay ninyo? Baka mamaya kakainom pala ng kape, uy, dali, simba na tayo. Sa inyo, kakaiba, ha? Talagang religiously. Talaga, oo. In-observe nyo yun. Walang matutulog habang nasa simbahan. Yun ang pangalawa. Oo. Hindi lang kakain at iinom bago magmisa. During the mass, bawal pumikit. Bawal pumikit, bawal matulog. Kaya, tiis-tiis ka na lang, makinig ka na lang. Ganun lang kami. Tapos, saka yung tatay ko kasi, hindi siya yung tipong masalita. May action siya eh. Pero hindi naman yung action na nakikita na niya, pagka nagagalit siya sa amin, nakikita na niya na galit siya. Then, kami, mga kapatid, bahala na kami galit to si tatay. Tumahimik na tayo. Ganun lang yun.
Tapos, Ano bang madalas na dahilan bakit siya nagagalit? kasi kami kasi minsan alam mo na, mga bata pa kami, ayaw namin yung mga trabahong bahay. Alam ko na, tumatakas. Tumatakas kami. Sa kainan, ang regulasyon, ang huling lumayo sa mesa, siya magliligpit. So, unahan na kami ng pag malapit ng matapos, di, nakasay na. Sino nag-imbento niyang rule na yan? Yung mga kapatid mo nakatatanda sa amin. Sige ang mahuli, siya magliligpit. Kasi ang babagal kumain. So, kain na kami ng bilisan na. So, Para sino matapos. po ang naiiwan? Yun na nga Sinong kulelat? Usually yung yung pangat sa amin kuya ko na siyempre naiintindihan naman kami. So, ang papaiwan na lang siya kung may maiwan man, halimbawa ako, maliit pa naman ako noon. Siyempre, hindi naman ako pwede magligpit mag-isa. Siyempre, tutulungan. So, tulong-tulong na rin Tulong-tulong pa naman. din. Pero kung makakalusot lang. Kung makakalusot, saka yung paghuhugas. Ang problema yung paghuhugas. So, hindi naman kayo nakatikim ng palo pag Ay, sobrang nakatikim. kulit nyo. Nakatikim kami ng palo. One time lang naalala ko, nagalit sa amin tatlong magkakapatid, yung sinundan ko, ako, tapos yung isa, yung tatlo. Pinadapa kami sa kama. And then, may sinturon. Siyang hampas na. Tatlo kagad ang tama. Siyempre ako, doon ako sa bandang malapit sa tatay ko para hindi masakit. Yun lang naman ang ano yan. One time lang nangyari sa May amin. strategy ka talaga. Oo. So, mula doon, nagtanda na kayo. Oo. Talagang as in, tingin pala ng tatay ko, shoot pala ng tatay ko, tumahimik ka na. Huwag ka nang kikilos. Hindi naman, wala namang physical, Basta lang, mata lang. Tawagin na yung pangalan mo ng Diyo, madiin, ay sumunod ka na. So, babalikan ko yung sinabi nyo kanina, nagsisimba kayo regularly. Saang lugar yan? Saan probinsya ba yan? Kami kasi, sa Daet Camarines Norte, St. Francis ba yun? St. John. Doon sa Daet mismo. Dahil. Kaya, pero ako kasi pinanganak ko sa ibang bayan. Pinanganak. Kaya, lumaki ako sa Daet na. So, yung ibang kapatid mo, Doon din sa Daet na kami lumaki. Kasi from Jose Panganiban, Camarines Norte, lumipat kami ng Daet. ano ba yan? Tagalog ba sila? Hindi. Bal- May salita no? Bali ko Tagalog Bicol. Tagalog Bicol. So, hindi mo nasasalita yun. Hindi ako masyadong sanay magsalita ng Bicol. Usually ang usapan namin sa bahay, Tagalog. Pero may kaunting Bicol, pero hindi masyado. Pero nakakaintindi naman ako ng mga simpleng salita ng Bicol. Ako, talaga masarap tong mga kwentuhan na ito at nakakatuwa ho kasi ngayon katabi niya yung kanyang anak. Ang tanungin natin ngayon si Ernest. Ernest, naabutan mo ba yung lolo mo? Opo, naabutan ko naman po siguro until mga high school po ako. So mahaba-habang panahon Mahaba-haba, yun. di ba? So meron ka namang memories ng lolo mo at parehas ba sa kwento talaga ng papa mo? Kasi si tatay tawag namin sa lolo namin. Usually nagpupunta kami sa Daet, kina daddy, tuwing Holy Week. So, minsan nag-extended vacation kami doon for another week dahil bakasyon na nung time na yon. So, usually isa ko doon sa mga naiiwan bago umuwi ng bahay namin sa Cavite. So, isa sa mga naalala ko noon ay tuwing mahal na araw, pupunta kami sa beach, sa Bagasbas Beach. So, lagi po kaming dinadala nung lolo ko na nakamotor. So, usually, ako yung angkas-angkas niya hanggang sa beach, hanggang tapos ibabalik din kami. Pero kung marami naman po kami magpipinsan, kakapatid, isinasakay naman kami sa malalaking kalesa, papunta pa rin po sa beach. Kasi usually nakatikim kayo ng kalesa. Opo, Yung nakatikim. kalesa, kabayo talaga yung Kabayo po talaga. papaandar. Opo. Pero hindi yung katulad nung nasa Intramuros na turista na, yung malalaki talaga na
kasya siguro mga 10 tao po yung malaki kasya. talaga. Malaki po talaga. Paborito ka ba ng lolo mo? Hindi ko po masabi, pero madalas po kasi ako talaga doon nung bata kami. So isa pang naalala ko nun kasi yung lolo ko mayroong franchise ng mga tricycle. So tuwing gabi, yung pag inano na yung mga boundary, so ako inutusan magbilang ng pera. Talagang Tsaka part mag-ayos ka. na po. So yun po yung naging ano ko sa kanya. Partner na pala in business talaga. Tsaka kasi usually pag bunso kasi, di ba? Kasi Medyo bunso po malapit. kasi ng bunso. Correct. Yan po, sir. So, si Kuya Ernie naman, kumusta naman ang mami? Ano naman ang naging role ng iyong ina sa pagpapalaki sa inyong magkakapatid? Kasi ang nanay ko kasi, teacher. Kasi kami kasi family of teachers. Sa lolo ko, teacher din. Nanay ko, teacher. Ate ko, teacher din. Kaya, siya teacher din. Pero nanay ko kasi, nalilipat siya ng destino. Sa malayo. So, ang kasama namin, umuwi din naman siya sa hapon. Pero pag days, ang kasama namin, may kasambay kasi kami. Yung nag-asikaso sa amin ng yung pagkain namin, yung damit namin, pagpasok namin. Pero ang binibili lang nila sa amin, from school sa bahay. Ganun lang, walang side trip ika nga. Para, sabi nga niya, maiwasan yung disgrasya. Kaya, ganun na ang ginagawa namin. So, Kuya Ernie, kung coming from a family of teachers, bakit nalagtawan ka? Bakit hindi mo pinangarap maging teacher? Kasi isa lang kailangan Isa lang. Kahit pamangkin ko, isa rin lang ang teacher sa pamangkin. Kota na. Kota na sa isa. Kaya siya naman. Ang bilis ipasa ni Daddy, no, sa'yo, no, na tama na, ikaw na lang yun. Siya na lang. Para at least meron isa. Binibiro po natin kasi si Brother Ernie kasi mahiyain, no? Chill-chill lang siya. Kaya imposible siya maging teacher. Kasi mahiyain talaga, di ba? Parang konti-konti lang kanya mga sinasabi. Pero Kuya Ernie, ngayon na nagkaanak ka na, ilan ba yung anak mo? Ay, 4. Kala ko mahuhuli ko baka 5 4 lang talaga. Isa lang, 4 lang talaga. Ngayon, ang panganay ko, si Erwin. Nasa Australia na siya ngayon, pero nakapag-aral siya din ng school history niya. Nag-aral siya ng elementary sa Jesus Good Shepherd High School sa Imus. Lahat silang 4. Then, nung makatapos, nakapasok sa Manila Science. Then, nung makatapos, nakapasok naman sa Lasal. Scholar siya doon. Ang kinukuha niya ay Electronic and Communication Engineer. Then, nakapasa naman sa board exam. Ngayon, nakapagtrabaho, nakapag-asawa, nag-migrate sa Australia. May 3 silang anak, 3 anak, di settled na sila doon. Baka no? Malimutan yung pangalan Baka nagkaroon ng bilang. Tapos yung pangalawa naman si Erickson. Ganun din, nasa Australia na siya. Pero nag-aral din siya sa Shepherd. Tapos sa Mapua naman siya nag-high school. Tapos nag-aral din siya ng engineering sa Mapua. Civil naman. Nakapasa din siya sa board. Ngayon, settled na rin siya sa Australia. So mag-hello ka sa ating mga audience sa Australia. Hello, Napapanood ka rin Australian. nila. Ang kabutihan sa dalawa na yun, active sila sa CFC. Couples for Christ. Kaya sabi ko, buti na lang, doon sila kasi dito sa atin, may beda rin sila, kaya lang mas na-improve sila sa Australia. Ngayon,
Yung pangatlo ko, si Ana, doktor naman siya. So, only girl yan. The only girl, pinakamatalino. May specific Pinakamatalino babae. Kasi isa lang siya eh. Ngayon, may 3 siyang anak, medyo pinamampiak pala yung isa. 2 na lang. Ngayon, ang pinaka-best na anak ko. Totoo yun, ha? Pinakagwapo pa. Ito si Ernest, kasi ito, marami pinagdaanan ito eh. Although, sa Shepherd din siya nag-aral ng elementary, sa Mapua din siya nag-aral ng high school, sa Lasal din siya nag-aral ng college. Kasi sila lahat kasi napili ng anong course ang kailangan gusto nyo. Pero ang usapan, kailangan tapusin. So, natapos naman nila lahat. Ito kasi, nakatapos din, mas pa. Kasi nakapag-doctorate na siya. Nakapag-PhD sa Taiwan. So, very proud ako sa kanya kasi nag-iisa siya sa Pilipinas na nakatapos ng naiibang kurso sa Taiwan. On his own pagsisikap. Lumagas kami ay supporting lang kami sa kanya, kung anong kailangan niya. Pero most of siya ang nagsikap. Kaya siya lahat talaga the best. So yung babae, pinaka. Yung bunso, the best. Yeah. Isang Tagalog version tsaka isang English version. Pero siguro nakikita nyo how proud a father is. Kaya nga nasasabi natin na proud yung daddy, no? Kasi talaga namang in-enumerate niya. At ang pinakayaman yata nila ay ang katalinuhan ng nagsabog ng liwanag ang Diyos ng katalinuhan. Parang binigay sa makalalad children talaga. Mula dun sa panganay, sa pangalawa, pangatlo, at ito naman, ang bunso is the best. So nabanggit Ernest na ikaw lang daw ang may ganong tinapos sa Pilipinas, first Filipino ka ba? Sa pagkakaalam ko po, ako Sige, po announce mo sa kanila, the first Filipino. Nagtapos po ako ng PhD in Space Science from Taiwan po. Kakainis naman, space science talaga. Hirap-hirap. Science nga lang, mahirap na ginawa pa space science, di ba? Pero anong pakiramdam mo, no, Kuya Ernie, nung inaaral niya yun? Di ka ba natawa? Hindi mo ba sinabi, anak, ano ba yung inaaral mo? Hindi ako natawa. Natuwa ako kasi biruin mo, nagmana sa nanay niya at talinuhan niya. Kala ko sa'yo nagmana eh. Sa kanya. Kasi usually kasi, siya ang mother kasi, Mrs. kasi ang, Sesione kasi ang nagsusuporta sa kanya. Kasi ako kasi seaman ako dati. Lagi naman ako wala sa Pilipinas. Gistela ako dito minsan pagka uwi ko galing sa barko, 1 or 2 months, alis na naman ako. Kaya most of the year, school days nila, yung mami nila ang kasama nila. Kaya mami nila ang talagang nagpupus, mag-aral, sumuporta sa kanila. Ako ay lang ako, financial support na ako. So, Kuya Ernie, masarap itong tanungin, biruan lang ho Di ba seaman? Ang joke nila, hindi aking joke yon. Seaman loloko. O, paano naman ikaw, yung maraming taon na nasa malayo ka sa iyong misis at pamilya? Hindi ka ba nagbinata dun sa mga countries na pinuntahan mo? Actually, hindi naman. Kasi, doon kasi, ang posisyon ko kasi kailangan nasa barko pagka during operation. Kasi electrician kasi ako sa barko, kaya hindi ako madalas pinapayagan lumabas. Kaya sila pumupunta. Sa totoo lang, sila pumupunta sa barko. Kaya lang siyempre ako, busy ako, don't disturb. Kaya sabi ko sa kanila, tabi-tabi muna kayo, busy ako, kayo may trabaho ako.
Kahit sa gabi, magsasara na ako ng pinto ko sa bag. Kasi nangangatok sila. Kumakatok. Hindi. Busy ako. Nang totoo po yan, mga seaman, pinupunta. Pero noon yun. Ngayon hindi na. Karoon ng bombahan sa Amerika noon. Yung tawag yun? Twin Towers. Yung Twin Towers. Masyado nang mahigpit. Hindi na po pwedeng basta-basta ka sasampahan ng mga hindi involved sa barko. Noon yun. Buti na lang, ano? Buti na lang. Nag-retire na ako. So maganda itong aming kwentuhan. Kasi nahirapan siya sumagot talaga. Kaya umpisa pa lang kanina, kaya ganun ho yung trend ng pagtatanong ko kung talagang 4 lang yung anak. Kasi nga, tignan nyo, siya ang kinakatok, di ba? Pero na-resist niya talaga yung temptation. So ngayon, hindi ka nininervyos na yung anak na babae ay magbabayad utang. Ay, hindi. Hindi. Good boy na po ngayon. Masayang kausap tong papa mo. Nung panahon naman na nandyan siya, kasi sabi niya, mas maraming panahon siya sa abroad. Yung time naman na umuwi siya, okay naman kayo. Okay Sunod naman. lang loko ninyo sa kanya. Tulad po nung mga kwento niya, very similar po si daddy kay tatay na tahimik, few words, pero alam mo pag galit. Tapos gusto niya lagi sama-sama si Simba, kahit antok na antok kami sa umaga, si Simba kami. Tulad nung naranasan din niya nung siguro nung bata. Pinaranas din sa inyo. Oo, ganun po. Ganun siya. So, bawal maantok. Kahit Bawal antok na maantok, antok, babangon. Opo. So, in-apply din niya yung rule, bawal kumain at saka uminom. Yung Eucharistic fast. O kaya, kahit po sa tuwing nagsisimba, minsan may mga batang lumalabas ng simbahan, kumakain. Kami, lagi lang po kami talaga sa simbahan hanggang matapos yung misa. Ganun po. So, very, very structured yung aming pagsisimba. So, Before and after the Mass po. So, yun pala ang namana mo at ipinamana mo rin naman. So, si Ernest naman, ganyan ka rin ba ngayon sa anak mo? As much as possible po, kasama po lagi yung pamilya ko, yung asawa ko, tsaka yung bibi ko pa nagsisimba. And good thing naman po yung anak ko ay very behaved sa simbahan, hindi po nakikilaro or di siya lumalabas. Paano niyo nagawa yun? Siyempre, di ba, typical sa bata di ba? Yung bata pa lang, growing up pa lang, di ba? Talagang playful sila, di ba? Yung iiyak. Opo. Sa yun, paano mo naranasan yun? Paano mo na-deal yung ganung situation? Siguro po nakatulong yung pagpadala namin sa kanya sa isang Catholic school na may ganong klaseng education, Catholic education. So very important sa amin yun na yung natanggap kong Catholic education ay matanggap din po ng anak ko. So siguro, and then we always make sure na yung during Mass, behave siya. And siguro sinwerte na rin na talagang behave yung anak ko dun sa tuwing nagsisimba Kasi po. Ernest, di ba, nakikita naman natin yan, Kuya Ernie, ikaw active ka sa simbahan, nakikita naman natin talaga, di ba, ang mga bata ngayon, nag-i-scroll, di ba, yung may mga dala ng mga tablet, di ba, Opo. na nung panahon natin, hindi naman ganun. Ikaw, pinalalaki mo ba yung anak mo na... Siguro limited screen time po. So pag may time na hindi talaga pwede, understanding naman yung baby ko na hindi talaga siya pwede gawin. Especially during Mass, pag nagdadasal. Tapos ano naman siya, hindi naman siya yung tipong kapag sinabihan mo na mag-stop na mag-gadget, nagre-resist na mag-stop, kumbaga madaling kausap na pag stop agad, and then she will do other things naman po. So magaling. Magaling ang anak mo, ha? Awa. Talagang natitrain talaga. So lolos and lolas, ang mga naririnig natin ngayong kwento ay mas madalas nating marinig sa mga mommies. Pero ngayon, yung mga kwentong ito na pinapasa sa atin ay kagulat-gulat kasi pinanggagalingan ay mga tatay, mga daddies na minsan ang concept natin sa pagpapalaki ng anak hindi naman hands-on. Pero ngayon nakikita niyo yung principles behind, yung mga pinapahalagahan, yung value system. At ang isa sa nakita ko sa inyong mag-ama na pinahahalagan is the Catholic education. No, parang malaki talaga yung factor na contributory para sa paghubog talaga ng isang tao.
So, meron ba kayong gusto sabihin sa mga lolos and lolas natin, sa nagpapalaki din ng kanilang mga apo, at titos and titas sa nagpapalaki naman ng mga anak? Mauna tayo dun sa senior. Masasabi ko lang sa mga lolo at lola, enjoy nyo lang yung mga apo nyo. Kasi, pag hindi nyo in-enjoy yung mga apo nyo, makalimutan kayo niyan. Tapos, wag niyong alagaan sa bahay ninyo. Kasi naging yaya na kayo ng mga apo nyo. Enjoy lang. Pag pumunta sa bahay nyo, enjoy sila. Then paalis niyo sila. Pasyal nyo sila. Ibabalik nyo ulit sa bahay nila. Hindi na lang gano'n. Pero yung sabihin, kayo na mag-aalaga, kawawa naman yung iba na mga apo nyo. Kaya, enjoy lang. Tsaka, pare-pares ang tingin. Wala yung favoritism sa mga apo. Napapansin ng mga apo yan. Kaya, yun lang naman yun. Kaya, So, Kuya Ernie, walang favoritism sa mga apo, sa mga anak lang, ganon. sa mga anak, ganun din. Walang favoritism. Pero, siyempre, di mo maiwasan yun na yung mga anak ay magkaroon ng special na, hindi patago lang, huwag mo nang bubulgar. Kasi makikita Kaya, simple yan lang, kumbaga, ang pagbibigay ng pabor sa mga anak, sa mga apo. Yun na naman yun. Thank you. Si Ernest naman, meron ka bang message sa mga daddies din na katulad mo, mga young daddies? Siguro yung yung maging pasensyoso sa mga anak na kasi hindi naman yung pagdidisiplina, hindi naman po siya nakukuha ng overnight. So, you really have to be patient sa pagpapalaki sa mga anak natin. So, yun po yung priority na gusto kong i-share sa lahat. So, ang hirap nun patience. Opo. Mahirap daw para sa atin, pati lolos and lolas. Pero iba daw, Kuya Ernie, pag apo kasi, pagka daw mainit na yung ulo ng lolo and lola, biglang nawawala, ngitian ka lang ng mga apo. Totoo ba yon? Totoo yun. Yung pagod namin, tsaka, bang nagagalit ka na Pero pagka lambing-lambing ka ng apo, go na ako. Peace na tayo. Ganun lang naman yun. Kaya kailangan talaga enjoy mo na ng mga apo mo. Huwag mong aawayin mga apo. Lalo ng mga bata. Laruin lang. Laro. Sige, so marireveal ho ni Kuya Ernie sa susunod nating episode kung wala nga siya talagang paborito sa kanyang mga apo. Kasi mamaya-maya lang, baka mamaya ay ma-reveal niya na kung sino ang mga pinaka sa kanyang mga apo. Kasi sa mga anak, may pinaka at merong the best. At babalikan din natin si Ernest sa susunod nating episode kasi interesado kaming malaman dun sa iyong tinapos sa iyong expertise kasi we are proud of you at syempre mga lolos and lolas natin para ka na rin nilang apo. Kasi kung proud na proud si Kuya Ernie sa'yo, syempre kami rin ng mga Pilipinong lolos and lolas, titos and titas ay very proud din. Kaya abangan ho ninyo sa susunod nating episode. Tandaan ninyo, ang ating serye ay Celebrating Fathers. Pero ngayon, sa ating pagtatapos, hayaan nyo na ako ang manalangin para sa dalawang ama na naririto kasama natin. At gayon din sinasama kong ipapanalangin ang mga lolos and lolas, mga lolos and titos na nandyan sa kanilang tahanan at sumusunod dito sa ating programa. Pagdadasal natin, Prayer for Fathers. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, bless these men that they may find strength as fathers. Let the example of their faith and love shine forth. Grant that we, their sons and daughters, may honor them always with a spirit of profound respect. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, subaybayan nyo kami sa susunod na Lunes, dito pa rin sa 20% ang programang Puno ng Puso para sa
mga seniors at kahit hindi pa senior. We'll see you again next Monday. Bye!